Hindi madaling tanggapin ang ideya na ang taong mahal mo, ang asawa o partner na pinangarap mong makasama habang buhay, ay posibleng may iba ng tinatangi. Kapag pumasok ka sa isang relasyon, natural na ibigay mo ang tiwala, oras at puso mo. Pero paano kung unti-unti mong napapansin na may mga pagbabago? Hindi mo agad maipaliwanag pero may pakiramdam ka na parang hindi na ikaw ang sentro ng mundo niya. Hindi mo na maramdaman ang dating lambing at minsan parang may pader sa pagitan nyo. Dito mo na mararamdaman ang pinakamalalim na uri ng sakit, ang sakit ng pagdududa. Pero tandaan, ang paninira ng tiwala ay hindi biglaan. Ito ay unti-unti at kadalasan may mga senyales bago tuluyang mabunyag ang katotohanan. Kung sa tingin mo ay may mali na sa takbo ng relasyon niyo, huwag mong balewalain ang mga babala. Hindi ito para masaktan ka agad, kundi para maprotektahan mo ang sarili mo. Sa video na ito pag-uusapan natin ang 7 senyales na nagpalegdi na sa iba ang asawa o partner mo. Mga palatandaan na hindi mo dapat iwasan, lalo na kung gusto mong harapin ang katotohanan ng may lakas ng loob. Bago tayo magpatuloy, kung gusto mo ang ganitong klaseng mga video, ay mag-comment ng oo. Kung hindi mo naman nagustuhan ay okay lang mag-comment ka lang ng hindi para makagawa ako ng mas mahusay na mga video para sa inyo. Number 1, bigla na lang siyang nagbago sa pananalita, kilos at damdamin. Isa sa pinakaunang senyales na may ibang gumugulo sa isip ng partner mo ay ang biglaang pagbabago sa kanyang ugali. Dati, bukas siya sa lahat, malambing, masayahin at interesado sa mga simpleng bagay na pinagsasaluhan ninyo. Pero ngayon, parang lagi siyang iritable. Minsan, tahimik na lang. At kahit itanong mo kung may problema, sasabihin lang niyang wala. Pero alam mong may bumabagabag sa kanya. May mga pagkakataong ang pagbabago ay napapansin sa simpleng kilos. Halimbawa, dati hindi siya aligaga sa cellphone pero ngayon halos hindi na siya mapaghiwalay dito. Nagkakaroon ng mga panibagong interest na hindi niya na ibabahagi sa'yo, mga bagong kaibigan na hindi mo kilala o mga lakad na hindi niya ipinapaalam, parang may ibang mundo siyang ginagalawan na hindi ka kasali. Sa isang relasyon, normal ang pagbabago. Lahat tayo nagbabago habang tumatagal, pero may mga pagbabago na hindi likas, lalo na kung biglaan at tila may tinatago. Ito ang mga pagbabago na hindi mo basta-basta mararamdaman kung hindi ka magiging mapanuri. Kaya huwag mong isantabi ang intuition mo kung pakiramdam mo ay may mali, may basehan yan. Dati, sabay kayong kumakain sa hapunan, kwentuhan sa buong araw ang usapan, pero nitong mga nakaraang linggo, lagi siyang pagod. Hindi mo na siya maramdaman sa mesa, tahimik, nakatingin sa phone at mabilis matapos kumain. At sa bawat tanong mo, ang laging sagot niya ay, okay lang ako. Pero sa mata niya, alam mong hindi siya okay. O baka hindi lang siya okay sa'yo. Number 2, naging sobrang defensive siya kapag kinu-question mo. Ang isang babaeng may tinatago ay bihirang tahimik lang, kadalasan lumalaban. Kapag kinumusta mo, tatanungin kung saan siya galing o sino ang kasama niya, bigla na lang siyang magagalit. Sabay tanong ng, wala ka bang tiwala sa akin? O hindi mo ba ako pwedeng intindihin kahit minsan lang? Ang simpleng tanong ay parang krimen sa pandinig niya. Ang pagiging defensive ay isa sa pinaka-obvious pero underrated na senyales. Kung wala siyang tinatago, bakit kailangan niyang uminit ang ulo sa simpleng tanong? Bakit kailangan niyang gawing ikaw ang masama sa tuwing sinusubukan mong maintindihan siya? Minsan, ang galit ay hindi dahil napagod siya, kundi dahil may kinakatakutan siyang mabunyag. May isang lalaki na nagsabi, minsang tinanong ko lang kung bakit gabi na siya umuwi, nag-walk out siya at sinabing controlling daw ako. Ang tanong, sino ba talaga ang problema? Ang taong nagtatanong o ang taong ayaw sagutin ang tanong? Kapag simpleng pag-uusap ay nauuwi sa away, baka hindi lang misunderstanding iyan, baka may ibang kasangkot. Isang sitwasyon, tinawagan mo siya habang nasa labas siya pero hindi niya sinagot.
Pag-uwi niya, tinanong mo lang kung sino ang kasama niya. Biglang sumigaw, hindi ka na ba talaga nagtitiwala sa akin? Pero ramdam mong hindi ito about sa trust. Ramdam mong may halong guilt dahil ang galit niya ay hindi normal. Ito ay takot na baka mabuko. Number 3, nawala na ang intimacy, emosyonal at pisikal. Hindi lang sarili ang nilalayo sa iyo ng taong may ibang iniibig, kundi pati puso. Kapag ang babae ay hindi na emotionally present, kadalasan hindi na rin siya physically present. Ang dating lambing ay naging kumusta na lang. O minsan ni kumusta wala na, parang kasama mo pa rin siya pero espiritu na lang ang naroon. May mga dahilan kung bakit nawawala ang intimacy, stress, pagod, personal struggles. Pero kung paulit-ulit mo nang sinusubukan makipag-connect pero wala ka nang mahagilap na tugon mula sa kanya, posibleng may ibang tao nang nakakasalo ng kanyang damdamin. Minsan ang katawan ay nasa bahay pero ang puso niya ay nasa ibang lugar. Sa Stoicism, sinasabi nilang huwag mong kontrolin ang hindi mo kayang kontrolin. Totoo ito, pero bilang partner, meron kang responsibilidad na kilalanin kung anong nangyayari sa relasyon nyo. Hindi ito tungkol sa selos, kundi sa pangangalaga sa dignidad mo. Dapat mo ring malaman kung ikaw pa ba ang pinipili niya araw-araw o hindi na. Buwan na ang lumipas, hindi mo na maramdaman ang paglalambing niya. Tuwing yayakapin mo siya parang pilit, lagi siyang umiiwas pag naglalambing ka. Kapag tinanong mo kung okay lang siya, sasabihin niyang pagod lang. Pero kahit pagod, kung may pagmamahal pa, magpaparamdam siya kahit kaunti. Kapag wala na niyan, baka hindi lang pagod ang dahilan. Number 4, may mga kaibigan siyang ayaw ipakilala sa'yo. Kapag ang partner mong babae ay may laging binabanggit na kaibigan pero hindi ka kailanman ipinakilala, may posibilidad na hindi siya honest sa kung sino talaga ang taong iyon. Laging may bagong pangalang binabanggit, si Mark, si Ryan o kung sino pa man. Pero kapag gusto mong makilala, biglang nagbabago ang tono ng usapan. Ang tunay na relasyon ay walang tinatago. Kapag proud ang isang babae sa relasyon niya, hindi siya matatakot ipakilala ang mga taong pinupuntahan o kasama niya. Pero kapag laging may palusot, laging bigla ang lakad, at laging may hindi mo naman kilala yan, magtaka ka na. Ang hindi pagpapakilala ay isang paraan ng pagtatago. Ayon sa ilang eksperto sa relasyon, isa sa pinakaunang ginagawa ng taong nangangaliwa ay ang compartmentalization o ang pagtatago ng ibang bahagi ng buhay nila para hindi mo madiskubre ang buong katotohanan. Tila ba may dalawang mundo sila, ang mundong kasama ka at ang mundong ikaw ay hindi bahagi. Halimbawa, nabanggit niya si office friend na ilang beses mo nang narinig pero kahit isang beses hindi mo pa nakikita sa kahit anong picture, tawag o lakad. At nung sinabi mong gusto mong makilala, bigla siyang umiwas sa usapan at sinabing, wala lang yon, huwag ka nang mag-overthink. Pero sa isip mo hindi ito overthinking, ito ay instinct. Number 5, laging busy pero hindi mo alam kung saan napupunta ang oras niya. Dati, kahit gaano siya ka-busy, may oras siya para sa'yo. Ngayon, kahit wala siyang trabaho o lakad, parang hindi mo na siya mahagilap. Laging may ginagawa, laging may inaasikaso, laging may dahilan para hindi kayo mag-usap o magsama. Pero ang tanong, nasaan ba talaga siya? Minsan, hindi mo na kailangan ng ebidensya. Ang paglayo niya ay sapat ng patunay na may kakaiba. At ang masakit pa, kapag hinanap mo siya, ikaw pa ang lalabas na kulang sa tiwala. Hindi mo na siya maaya sa simpleng kwentuhan dahil laging may urgent. Pero bakit parang hindi ka nakasama sa mga urgent na yan? May isang lalaki na nagsabing, parang nawawala siya sa loob ng bahay namin. Andyan siya pero hindi ko siya makita. Sa panahon ng digital age, madaling magtago sa likod ng busy. Pero kung gusto ka ng tao, hahanap at hahanap siya ng oras. Kung hindi ka nakasama sa plano niya, baka hindi ka na rin kasama sa puso niya. Noon tuwing linggo ng hapon ng bonding niyo. Pero ngayon, may lakad siya lagi, laging may errand, may kailangang bilhin, may kaibigan daw na nangangailangan. Pero kahit anong tanong mo,
hindi malinaw ang sagot. At sa tuwing uuwi siya, parang napilitan lang. Hindi siya masaya sa kwento mo at mas lalo na hindi siya interesado sa sinasabi mo. Number 6, may pagbabago sa paraan niya ng pag-aalaga sa sarili. Walang masama sa pag-aalaga ng sarili. Natural lang sa isang babae na gusto niyang maging presentable, maging maganda at maging confident. Pero kung napapansin mong bigla na lang siyang nagbago ng malaki, naging mas conscious sa hitsura, biglang nagkaroon ng interest sa makeup, sa bagong pabango, sa gym, sa mas revealing na damit. Ngunit hindi naman ito para sa'yo, magtaka ka. Ang pinakamasakit dito ay yung effort na dating para sa'yo, ngayon ay para na sa ibang tao. Dati, simple lang siya. Pero ngayon, may ibang aura na. May ibang klaseng glow. Pero hindi ito yung glow na galing sa relasyon ninyo. Ito yung glow na parang may iba siyang gustong mapahanga. Ang dating simpleng forma ay naging maingat at planado. Ang dating tamad maligo ay biglang naging pabangot lipstick araw-araw. Isa itong mate-switching behavior. Kapag ang isang tao ay nagpaparamdam ng kakaibang pagbabago sa hitsura at hindi mo ito mapaliwanag, kadalasan ito ay subconscious sign na may ibang tao silang gustong maakit. Hindi ito automatic na ebidensya, pero kung sasabayan mo pa ng ibang senyales sa listahang ito, malakas ang posibilidad. Dati, t-shirt lang ang suot niya pag may lakad. Pero nitong mga linggo, bigla siyang bumibili ng bagong damit, pumupunta sa salon at may bagong skincare routine. Pero ang masakit, hindi ka man lang niya tinatanong kung bagay ba sa kanya o hindi niya man lang binanggit ang plano. Parang hindi na ikaw ang audience ng kanyang bagong anyo. Number 7, wala na siyang pakialam kung masaktan ka o hindi. Ito ang pinakamasakit sa lahat. Kapag ang isang babaeng tunay na nagmamahal ay nagkamali, agad siyang hihingi ng tawad, agad siyang kikilos para maibalik ang tiwala mo. Pero kapag wala na siyang pakialam, kahit masaktan ka, kahit makita kang umiiyak, parang wala lang. Parang hindi na siya naaapektuhan sa mga luha mo, sa tanong mo, o kahit sa mga hinaing mo. Ito ang punto ng emotional detachment. At minsan, mas masakit pa ito kaysa sa pisikal na pagtataksil. Kapag hindi na siya nagpapaliwanag, hindi na siya nag-aabot ng effort, at lalo na kung parang hindi na siya guilty sa mga bagay na alam mong mali. Malamang ay hindi ka na niya iniisip gaya ng dati. Maaaring may iba nang inuuna, may iba nang iniingatan, at hindi na ikaw iyon. Sa Stoic philosophy, tinuturo na sa harap ng pagkawala, dapat manatili kang matatag. Pero hindi ibig sabihin nito ay titiisin mo ang pag-apak sa pagkatao mo. May hangganan ng pagtitiis, at kung nasa punto ka na ng relasyon na hindi ka na pinapahalagahan, baka panahon na para buuin mo muli ang sarili mo kahit pa masakit. Isang araw sinabihan mo siyang nasasaktan ka na, naramdam mong may iba na, pero ang sagot niya lang ay, ewan ko sa'yo o bahala ka sa iniisip mo. Walang paliwanag, walang pagsisikap, walang pag-amin o pagtanggi, wala man lang respeto sa nararamdaman mo. Iyan ang senyales na hindi ka na bahagi ng damdamin niyang pinoprotektahan. Hindi madali ang harapin ang posibilidad na niloloko ka ng taong pinagkakatiwalaan mo. Sa bawat senyales na binanggit natin, maaaring isa lang ang nararanasan mo ngayon o baka marami na. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay hindi ang pagiging tama, kundi ang pagiging handa. Handa kang makita ang totoo kahit masakit para sa kapayapaan mo. Hindi mo kontrolado ang kilos ng partner mo, pero kontrolado mo kung paano ka magre-responde. Kung makumpirma mo man na gumagawa na siya ng milagro, huwag mong hayaang gumuho ka. Sa halip, panindigan mo ang dignidad mo bilang taong marunong magmahal, pero higit sa lahat, marunong magpahalaga sa sarili. Masakit, oo, pero tandaan, minsan, ang pagbitaw ay hindi kahinaan. Minsan, ito ang pinakamalakas na bagay na magagawa mo para sa sarili mo. Salamat sa panonood.
Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos.